Kabanata 5771. Sa puntong ito, kailangan ng masuri ang mga kwintas. Gusto ring malaman ni Whitley Cobb ang kayamanan at pagkakakilanlan ni Harvey York. Nakangiti niyang dinala si Harvey at ang iba pa sa silid-aklatan sa ikalawang palapag. Napahinto si Harlan Higgs nang makita sina Harvey at ang iba pa sa loob. "Narito ka na pala, Harvey," sigaw niya. "Hahanapin lang sana kita. Ito si Miss Zimmer, isa siyang antique dealer mula sa Mordo. Marami kaming nakakalakal sa nakaraang ilang araw. Kayo ay parehong galing sa malalaking lungsod. Dapat magkakilala kayo." Kusang sumulyap si Harvey bago siya natigilan. "Mandy, matagal na siyang nasa outskirts. Pinadala pa niya si Dutch para hanapin ang kinaroroonan ni Mandy. At ngayon, dito lang pala siya makakasalubong." Malinaw na natigilan din si Mandy. Hindi niya maproseso ang kanyang mga iniisip nang makita niya si Harvey. Bago pa man makapagsalita si Mandy, ngumiti si Harlan nang lumapit siya. "Ipapakilala ko kayo, Miss Zimmer. Ito si Harvey. Anak siya ng isang mabuting kaibigan ko. May arranged marriage siya sa aking anak na si Billy Higgs. Para na rin siyang anak ko. Magkakasundo kayo." Ngumiti si Whitley. "May dapat ka pang malaman, Miss Zimmer. Dahil babae lang ang anak ko, kailangan ng pamilya na ibigay kay Harvey ang mga negosyo nito sa hinaharap." "Ano ba ang sinasabi mo, nanay?" Nahihiyang sabi ni Billy. Kumibot ang mga mata ni Harvey habang nakahawak ang kanyang kamay sa kanyang ulo. Tapos na siya. Bumalik sa katinuan si Mandy bago tumitig ng masinsinan sa mga mata ni Harvey. "Malaking biyaya na magkaroon ng isang napakagaling na manugang, Mr. Harlan," sabi niya nang nakangiti. "Mukhang bagay na bagay din siya sa iyong anak." Tumawa si Harlan. "Kalokohan. Tito Harlan, Tita Whitley, hindi ba nakakalimutan ninyong dalawa ang isang bagay?" Sumiksik si Eliza Howell sa unahan, mukhang nagagalit. "Narito kami para ipaalam sa mga appraiser ang tungkol kay Harvey." Kumilos si Eliza at kinuha ang maitim na asul na mga kwintas mula sa mga kamay nina Judith at Whitley bago inilagay ang mga ito sa mesa. "Miss Zimmer, tama ba? Narinig kong bihasa kayong mga appraiser. Kaya ninyong sabihin kung ang mga ito ay 1,000 taong gulang, tama ba?" Sandaling sumulyap si Mandy kay Harvey bago ngumiti. "Ang mga ito ay..." Napailing si Eliza. "Dinala ng hayop na ito ang mga ito bilang regalo. Ang isa ay para kay Billy para ipagdiwang ang paglipat ng pamilya niya. Ang isa pa ay para kay Judith. Sino ang nakakaalam kung saan nakuha ng hayop na ito ang mga ito para habulin ang dalawang magkaibang diyosa? Sino ba ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob?" Agad na umikot ang mga mata ni Harvey. Naging tulala siya. Walang duda, magdudulot ito ng maraming inggit. Ngumiti ng marahan si Mandy. "Nakikita ko, 2 antik para habulin ang 2 magkaibang estudyante sa unibersidad. Napakagaling. Hindi ba ganoon, Mr. York?" Agad na nanlamig ang ulo ni Harvey. "Misunderstanding lang ito. Ako ay, ngayon alam mo na dapat kang sumuko matapos makita ang mga tunay na propesyonal." Sigaw ni Eliza na para bang nahuli na niya si Harvey na nagsisinungaling. Matapos makita ang tanawin at marinig ang mga sinabi ni Eliza Howell, hindi maiwasang malungkot si Whitley Cobb. Akala niya ay magaganda ang mga regalo ni Harvey York dahil siya ay isang makapangyarihang tao. Pero hindi niya akalain na maipapahiya siya sa harap ng mga propesyonal na tulad nito. Tumawa si Harlan Higgs. Sinubukan niyang ayusin ang sitwasyon. Si Harvey ay isang estudyante lang naman. Ang mahalaga ay ang intensyon. Hindi mahalaga kung mahal o hindi ang mga regalo. Napailing si Eliza. Hindi niya basta-basta pakakawalan si Harvey. Oo naman, pwede mong sabihin yon. Pero napakawalang hiya niya dahil niloloko niya ang iba gamit ang mga basura mula sa isang tindahan sa gilid ng kalsada. Dapat mo talagang palayasin ang lalaking ito, Tito Harlan. Binabarahan niya ang hangin ng minuto-minuto. Napakunot ang noo ni Harlan. Sinubukan niyang ayusin ang sitwasyon, pero nakialam si Eliza at sinira ang lahat. Habang sasabihin na sana ni Harlan ang isang bagay, sumimsam ng tsaa si Mandy Zimmer bago ngumiti. Mr. Harlan, hindi ko pa natutukoy kung ang mga kwintas ay talagang 1,000 taong gulang.
Isa lang akong negosyante. Narito ang aming eksperto. Pakiusap, Mr. Rhodes. Ngumiti si Mandy sa batang lalaki na nakaupo sa isang sulok. Kusang tumingin ang lahat bago nakita ang isang lalaki na nakasuot ng suit at may salamin na may gintong frame. Matangkad at gwapo siya, at may aura ng isang taong mahilig magbasa at elegante. Mukhang tahimik din siya, bahagya lang siyang ngumiti bago lumapit na may dalang magnifying glass. Siya ba ang alamat na arkeologo mula sa pamilya Wright? Ano, siya nga, nagulat din ang lahat. Ang pamilya Wright ang nangunguna sa 10 pinakamayamang pamilya, pero palaging tahimik. Bukod kina Emery at Shanna Wright, iilan lang ang mga taong mula sa pamilya Wright ang lumalabas sa mataas na lipunan. Si Rhodes Wright ay isang exception. Nasa mataas na lipunan siya hindi dahil sa pamilya Wright, kundi dahil sa kanyang natatanging kakayahan sa pagsusuri ng mga antik. Walang nakapansin sa lumalalang tensyon sa pagitan nina Mandy Zimmer at Harvey York. Lahat sila ay masayang nakatingin kay Rhodes Wright. Dahil narito ka na, pwede mo bang suriin ang mga kwintas? Malaking posibilidad na galing lang ang mga ito sa isang tindahan sa gilid ng kalsada. Marahil ay masasaktan ang iyong mga mata, pero dapat nating samantalahin ang pagkakataon para ipakita ang tunay na kulay ng lalaking iyon. Mabilis mong malalaman ito, tama ba? Ngumiti si Rhodes kay Mandy bago tumingin sa paligid niya. Bahagi ako ng team na kinuha ni Miss Zimmer. Dahil siya ang humiling, walang dahilan para tumanggi. Kinuha ni Rhodes ang mga kwintas sa mesa bago sinuri ng mabuti. Pagkatapos, huminga siya ng malalim bago nagsalita. Ang 2 kwintas na ito ay hindi bababa sa 1,000 taong gulang. Ang mga ito ay tinatawag na Millennium Beads. Mga kwintas ito ng alamat na Medicine Avatar. Ginagamit ang mga kwintas bilang gamot mula pa noong sinaunang panahon. Ang matagal na pagsusuot ng mga kwintas ay mag-aalis ng sakit sa katawan ng isang tao at magpapalakas ng tulog. Natigilan ang lahat. Tumingin ng malalim si Mandy sa mata ni Harvey. Mahalaga ba ang mga ito? Tanong ni Whitley Cobb na hindi sinasadya. Sandaling nag-isip si Rhodes tungkol dito. Hindi madaling matukoy. Para sa mga gustong magkaroon nito, ito ay walang halaga. Para sa mga hindi, ang mga ito ay walang silbi. Nagpakita ng tagumpay na ekspresyon si Eliza Howell matapos ang kanyang unang pagkabigla. Nakita mo, sinabi ko na sa iyo, Harvey. Pero, pwede akong magbigay ng isang pagtatansya, sabi ni Rhodes bago pa matapos ang pangungusap ni Eliza. Naalala ko na 3 taon na ang nakalilipas, may 1,500 taong gulang na kwintas na lumabas sa isang auction sa Hong Kong. Ang huling presyo ay $1.7 milyong. Ang 2 kwintas na ito ay dapat na mas mahal pa kaysa doon. Mas mahal pa kaysa doon. May 2 pa nga rito. Hindi lang si Billy Higgs, Judith Pedler, at Eliza. Kahit si Harlan Higgs ay hindi maiwasang matigilan. Ayon kay Rhodes, ang 2 kwintas lang ay halos katumbas na ng presyo ng bagong villa ng pamilya Higgs. Tumingin si Whitley Cobb kay Harvey. Anak kong manugang, sobrang dami nito, sigaw niya na may basag na boses. Naging tulala si Harvey nang makita niyang bahagyang ngumiti si Mandy. Wala ito. Isang maliit na regalo lang. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang reaksyon sa regalo mula kay Arya Surrey, at sa iba pa. Totoo, ilang milyon lang naman ang halaga nito. Biglang tumayo si Mandy sa kanyang mataas na takong bago naglakad papunta sa pintuan. Dahil tapos na tayong mag-usap, hindi na kita guguluhin sa inyong selebrasyon dito. Galit niyang tinapakan ang paa ni Harvey nang dumaan siya sa tabi niya. Ay, pasensya na, ayos ka lang ba? Ngumiti si Mandy. Kumibot ang mga mata ni Harvey bago tumawa ng mapait. Ayos lang, dahil pareho tayong galing sa malalaking lungsod, bakit hindi tayo magpalitan ng kontak para makausap natin ang isa't isa minsan? Hindi na kailangan. Ikaw ang manugang ni Mr. Harlan. Hindi ako maglalakas loob na humingi ng iyong numero. Pagkatapos, umalis si Mandy kasama ang kanyang mga tauhan. Tumingin din ng mausisa si Rhodes kay Harvey bago umalis. Halo-halo ang emosyon ni Harvey York matapos makita sina Mandy Zimmer at Rhodes Wright na lumabas sa bahay.
Naging maingat siya nang pumunta siya sa outskirts pero hindi niya inaasahan na makakagalit siya kay Mandy ng ganito. Kalimutan mo na lang. Lumapit si Judith Pedler kay Harvey. Mas matanda siya sa atin ng 5 taon. Wala ka ng tsansa. Naging tulala si Harvey nang marinig ang mga sinabi ni Judith. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa iyo na siya ang ex-wife ko ngayon, di ba? Matapos ang higit sa 1 oras, natapos ang selebrasyon. Maraming bisita ang umalis isa-isa. Tanging si Harlan, ang kanyang pamilya, at ang 2 matalik na kaibigan ni Billy Higgs ang natira. Dahil kay Mandy, hindi na nais ni Harvey na abalahin si Eliza Howell bilang paghingi ng tawad. Plano niyang ayusin ang mga bagay-bagay pag-uwi niya. Saan ka pupunta, Harvey? Naghanda ako ng kwarto para sa iyo dito. Dapat kang manatili dito sa ngayon. Siyempre, handa na si Harlan Higgs para dito. Hindi na kailangan, Tito Harlan. Umiling si Harvey habang iniiwasan ang paksa. Mukhang malalim ang iniisip niya. Maglalakad na lang ako pauwi sa bahay ko. Natigilan ang lahat. Nakatingin sila kay Harvey na may kakaibang tingin. Mahal ang mga kwintas na ibinigay ni Harvey, pero naniniwala pa rin ang mga tao na nakuha niya ang mga ito dahil sa swerte. Kahit sina Billy at Whitley Cobb, na nakakaalam ng kaunti tungkol sa kakayahan ni Harvey, ay hindi kumbinsido na kaya niyang magmamay-ari ng No. 1 villa. Pagkatapos ng lahat, kahit gaano kalaki ang kanyang pagkakakilanlan, hindi niya maduduplicate ang pera ayon sa gusto niya. Sa tingin mo ba may karapatan kang manirahan sa No. 1 villa dahil lang sa swerte mo? Nagpakita ng matinding paghamak si Eliza. Hindi man lang ibinenta ng pamilya Surrey ang villa nang may nag-alok sa kanila ng 750 milyon noon. Huwag mong sabihin na ikaw ay sapat na kahanga-hanga para ibigay sa iyo ng pamilya Surrey ang isang bagay na tulad nito. Hindi lang nila ibibigay sa iyo ang isang bagay na napakamahal. Nag-atubiling magsalita si Billy. Alam kong may magandang relasyon ka sa Fifth Lady, Harvey. Pero hindi ito ang bagay na pwede mo lang pagtakpan. Wala nang balak magpaligoy-ligoy si Harvey. Akin ito. Wala akong pakialam kung hindi kayo naniniwala sa akin. Tama, uuwi na ako ngayon. Akala ni Eliza na nakakita siya ng isa pang pagkakataon nang makita niya ang gusot na hitsura ni Harvey. Sigurado akong busog na ang lahat ngayon. Sigaw ni Eliza matapos mapailing. Kabanata 5775. Mapait na tumawa si Harvey York. Wala siyang balak sayangin pa ang oras sa iba. Pero sa puntong ito, wala na siyang ibang pagpipilian kundi dalhin sila sa kanyang bahay. Maganda rin na ipakita kay Harlan Higgs ang kaunti pa tungkol sa kanya. Kung hindi, baka hindi tanggapin ni Harlan ang katotohanan kung sakaling malaman ang lahat. Pagkatapos ng lahat, napakabait sa kanya ni Harlan. Dahil doon, pumayag na lang siya. Naglakad ang grupo pataas sa mga hagdanan na gawa sa bato bago dumating sa tuktok ng bundok sa harap ng No. 1 villa. Hindi lang ang villa ang nakakuha ng karamihan sa espasyo ng bundok, kundi ito rin ang may pinakamagandang disenyo. Sa ilalim ng madilim na ilaw, ang buong lugar ay parang isang mahiwagang paraiso. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong nakatira sa No. 1 villa ay makikita ang buong outskirts sa isang sulyap lang. Habang papalapit sila sa villa, biglang tumunog ang telepono ni Harvey. Tumingin si Harvey sa screen bago nakita ang isang hindi kilalang numero. Kumaway siya sa grupo bago sinagot ang tawag sa gilid, at nahulaan na niya kung sino ito. Tulad ng inaasahan, ito ang bagong numero ni Mandy. Hiniling lang niya kay Harvey na sunduin siya sa hotel kung saan siya nagstay mamaya. Pumayag si Harvey. Marami siyang kailangang itanong sa kanya. Sok. Tulad ng inaasahan sa No. 1 villa. Sinasabi nila na ginamit ng pamilya Surrey ang kanilang mga koneksyon para bilhin ito. Ang buong lugar ay napapalibutan ng napakagandang tanawin. Tunay na paraiso. Hindi lang magtatagal ang buhay ng mga nakatira rito, kundi palagi rin silang masaya. Tunay na ang pinuno ng 4 na malalaking tribo. Tumingin ng may paghanga sina Harlan at ang iba pa sa villa. Mabilis din ang tibok ng puso nina Billy at ng ibang babae.
Iilan lang ang mga kilalang tao sa outskirts ang may karapatang manirahan sa lugar na ito. Napakaganda ng lugar batay sa hitsura at pakiramdam ng kapaligiran. Kahit ang isang mataas at makapangyarihang babae tulad ni Whitley ay kailangang aminin na wala ang kanyang villa kumpara dito. Sa lahat ng tao, si Aliza ang mukhang pinakamayabang. Nakaramdam siya ng paghamak nang tumingin siya kay Harvey, na nagpapanggap na tumatanggap ng tawag sa telepono. Tulad ng inaasahan mula sa isang clown na tulad niya. Tama ako na ibunyag siya noong una. Tumingin ng mahigpit si Harlan bago nagpakita ng pakikiramay. Tama, mahaba na ang lakad natin. Uwi na tayo. Ililibre ko ang lahat ng karaoke mamaya. Siyempre, ayaw ni Harlan na mapahiya ng husto si Harvey. Medyo nadismaya siya. Pagkatapos ng lahat, masasabi niyang may malaking pagkakakilanlan si Harvey. Pero hindi niya inaasahan na magpapanggap pa rin si Harvey na tumatawag sa telepono sa isang napakahalagang sandali. Isang taong nabigulang ang gagawa ng ganito. Para sa kapakanan ng kanyang matandang kaibigan, nagpasya si Harlan na bigyan si Harvey ng isang paraan para makawala. Sa oras na iyon, nagsimula na rin siyang maniwala sa mga sinabi ni Aliza. Pagkatapos ng lahat, ang isang walang kwentang tao na walang magawa kundi magpanggap ay hindi karapat-dapat sa kanyang anak. Uuwi na ba tayo? Hindi ba tayo papasukin ni Harvey para ipakita sa atin ang paligid? Ayaw pang umalis ni Aliza Howell. Hindi maganda kung aalis tayo ngayon. Hindi pa natin nakikita ang loob. Bukod pa rito, kapitbahay niyo siya. Dahil maganda ang relasyon ninyo, maganda na rin na magdalaw-dalaw kayo sa isa't isa paminsan-minsan, di ba? Kung hindi ka sanay sa paligid dahil sa edad mo, dapat kang umuwi muna. Si Billy at ako ang mananatili rito. Siyempre, akala ni Aliza na talagang nasira niya ang reputasyon ni Harvey York nang magpakita siya ng pagmamayabang. Pagkatapos ng lahat, ang pagkontra sa kanya ni Harvey ang pinakamalaking kahihiyan na naranasan niya. Gusto niyang year-okon si Harvey at ipaalam sa lahat na siya ay isang walang kwentang tao. Mas mahalaga, ang kanyang mga matalik na kaibigan ay hindi magiging ganito sa piling niya. Makakakilala siya ng ibang mayayamang tagapagmana. Kalimutan mo na, Aliza, sabi ni Judith. Magkaklase tayo sa unibersidad. Ipakita mo sa kanya ang respeto. Ginagawa ko naman. Napailing si Aliza. Pumunta tayo dito para makita ang kanyang villa. Hindi ba sapat na respeto iyon? Sa tingin mo ba basta-basta lang nadadalhin ng sinuman ang mga Diyosa na tulad natin? Kung hindi dahil sa pagmamayabang ni Harvey tungkol sa kanyang villa, bakit ba tayo nandito sa unang lugar? Tumatawag ka sa telepono sa isang napakahalagang sandali, Harvey. Sigaw niya nang hindi binigyan ng iba ng pagkakataong kumbansihin siya. Sabihin mo man lang sa amin kung gaano katagal ang tawag mo. Bakit hindi mo na lang kami papasukin? Mananagot ka ba kung sumakit ang ulo ni na tito at tita dahil nakatayo sila rito sa lamig? Nakalimutan mo ba ang iyong access card o ano? Baka dapat kong tawagan ang isang tao para buksan ang pinto para sa iyo. Kumilos si Aliza na para bang talagang wala siyang alam. Hindi maiwasang makaramdam ng paghamak ang grupo kay Harvey. Tumingin sa isa't isa sina Whitley Cobb at Billy Higgs. Nagsimula na rin silang maniwala sa mga sinabi ni Aliza. Bukod sa pagiging isang magaling na mandirigma, mukhang walang talento si Harvey. At kung ganoon, marahil angkop lang kay Harvey na maging manugang ng pamilya. Mukhang determinado si Whitley. Kung talagang gusto mong manatili sa Eden Mountain, dapat kang manatili sa amin. Ituturing ka naming pamilya, pero, kailangan mong. Bago pa matapos magsalita si Whitley, binaba ni Harvey ang telepono at pinindot ang fingerprint lock sa harap ng pinto. Beep! Bumukas ang dekuryenteng pinto, at nagsindi ang mga ilaw ng gusali. Lumitaw si Arya Surrey sa harap ng pinto bago tumingin kay Harvey na may kakaibang ekspresyon. Saan ka nagpunta, Harvey? Matagal na kitang hinihintay. Gusto ni Lolo na makipag-usap sa iyo. Nagulat si Aliza nang makita niyang nabuksan ni Harvey ang pinto. Pero sa wakas ay napagtanto niya ang lahat. Kaya pala sinasabi mong sa iyo ang villa. Nakakapit ka sa pamilya Surrey. Ikaw ang kanilang manugang. Billy, Judith,
Alam niyo na ngayon ang tunay niyang kulay. Ilang minuto lang ang nakalipas, umalis na ang lahat. Kahit hindi pa nakapasok sa number 1 villa, malalaman na ng lahat na si Harvey York ay marahil ang kinakasama ni Arya Surrey. Kung hindi, hindi siya maninirahan sa isang lugar na tulad nito. Hinihintay siya ni Arya sa villa, mukhang handa nang bigyan si Harvey ng leksyon. Nalilito si Harlan Higgs. Hindi niya akalain na bababa ng ganito si Harvey. Medyo nalungkot din si Whitley Cobb. Alam kaya ng pamilya Surrey ang nangyari sa Mandrake residence. Iyon ba ang dahilan kung bakit sila kumikilos ng mabilis? Hindi kayang lumaban ng pamilya ko sa isang malaking pamilya na tulad nito. Hindi makapagsalita sina Billy Higgs at Judith Pedler. Magaling siyang tao pero siya ay kinakasama ng iba. Tanging si Aliza lang ang mukhang mayabang. Para sa kanya, ang pagbubunyag kay Harvey ay napakasaya. Habang hindi pinapansin ang mga iniisip ng iba, casual na naglakad si Harvey papasok sa sala. Casual na umiinom ng tsaa si Lennon Surrey, tumayo at ngumiti nang makita niyang pumasok si Harvey. Nagpunta ako rito dahil sa ating relasyon. Natatakot ako na baka mapansin ng iba. Sana ay hindi ka nagagalit. Naging tulala si Harvey. Bumantong hininga siya bago nagsalita. Ito ang bahay ng pamilya mo sa unang lugar. Pwede kang pumunta rito anumang oras na gusto mo, pero tumawag ka man lang muna. Tumango si Lennon. Tama ka, kasalanan ko iyon. Pero, nagbago na ang mga bagay-bagay. Naisip ni Harvey ang sitwasyon. Nawawala ba ang mga kwintas? Umiling si Lennon. Hindi naman. Dahil sa pagbabantay ng 18 Brazen, walang mangangahas na makipaglaban para sa mga kwintas maliban kung sila ay walang takot. Alam nating dalawa na ang pagkakataon ay darating lamang sa 10:00 ng umaga. Pero, hindi yun ang punto. Kakalabos lang ni Conrad 1 oras na ang nakalilipas. Natigilan si Harvey. Hindi ba dapat na ikulong siya ng 48 oras? 1 araw lang ang nakalipas. Mapait na tumawa si Lennon. Mas mabilis ang pag-unlad ng mga bagay kaysa sa inaasahan natin. Batay sa aking impormasyon, nakahanap ang abogado ni Conrad ng isang legal na dokumento para magdala ng baril dito. Dahil doon, hindi lang pinalaya ng pulis si Conrad, kailangan pa nilang humingi ng tawad. Legal na dokumento. Titig na titig si Harvey. Mahigpit ang batas sa mga baril sa Country H. Bukod sa 4 na pundasyon, kailangan kang maging isang kilalang tao mula sa Walsing para makakuha ng mga legal na dokumento na tulad nito. Sinasabi mo bang konektado si Conrad sa lugar na iyon? Umiling si Lennon. Hindi naman kasing komplikado niyan. Pero, ayon sa aking impormasyon, isang tao mula sa pamilya Wright ang nagbigay ng dokumento sa abogado ni Conrad. Ang pamilya Wright. Napakunot ang noo ni Harvey. Si Rhodes. Natigilan si Lennon. Hindi niya inaasahan na babanggitin pa ni Harvey ang pangalang iyon. Siya nga, ito ang ibinigay niya. Inilagay ni Lennon ang isang dossier sa harap ni Harvey. Binuklat ni Harvey ang mga pahina bago siya napakunot ng noo sa isa sa mga larawan, si Mandy. Pinagmasdan ni Harvey York ang dossier. Ito ang impormasyon tungkol sa isang investment group na nabuo ng 10 pinakamayamang pamilya. Si Mandy Zimmer ang nangunguna sa grupo. Bukod sa kanya, kasama rin sina Rhodes Wright at ang iba pa. Sa wakas ay naunawaan ni Harvey kung bakit nawala si Mandy sa nakaraang ilang linggo matapos niyang basahin ang dossier. Dapat ay dumiretso siya sa Walsing matapos pumunta sa outskirts, pagkatapos ay itinatag ang grupo bago bumalik dito. Nagsimula nang umikot ang ulo ni Harvey nang makita niya ang listahan ng mga miyembro sa grupo. Kahit ang pinakatahimik at ordinaryong tao mula sa 10 pinakamayamang pamilya. Ang isang grupo na tulad nito ay natural na kumakatawan sa mga interes ng 10 pinakamayamang pamilya dito. Mas mahalaga, si Mandy ang naging tinatawag na pinuno ng grupo. Naging tahimik si Harvey. Dapat ay nakontak na ni Conrad ang grupo. Bukod kay Rhodes, siya ang pinakamagulo sa grupo. Tinuro ni Lennon Surrey ang larawan ng isang lalaking nakatago sa mga anino. Colby Thompson. Si Mandy lang ang pinuno sa pangalan. Pero sa totoo lang, siya ang nag-uutos sa lahat.
Sinasabi ng mga bulong-bulungan na siya lang ang taong kayang makipaglaban kay Hector para sa trono. Napakunot ang noo ni Harvey habang nakatingin sa larawan. Isa pang bagyo ang paparating. Ang Outskirts ay nasa malaking problema. Sa Outskirts International Hotel, isa ito sa mga pinakamasiglang establishmento sa labas ng bayan. Ang mga pumupunta rito ay alinman sa mayaman o makapangyarihan. Mga alas 9 ng gabi, isang Maybach na may plak ang Walsing ang dahan-daang nagparada sa labas ng gusali. Di nagtagal, isang grupo ng mga tao ang lumabas. Nasa unahan sina Mandy at Rhodes. Napakunot lang ang kanilang noo nang hindi nagsasalita. Mga ilang minuto lang ang nakalipas, bumukas ang elevator ng pangunahing bulwagan na nakakonekta sa presidential suite. Lumabas ang mga lalaking mukhang masama ang ugali na nakakrus ang kanilang mga braso. "Oh, Miss Zimmer, Rhodes, bumalik na kayo. Ano, may nalaman na ba tayo? Ang bagay ba na gusto natin ay nasa pamilya Higgs?" Ngumiti ang lalaki na para bang gusto niyang yakapin ng mahigpit si Mandy pero umiwas na may malungkot na ekspresyon. Mukhang medyo malungkot ang lalaki. "Medyo bastos ka naman, Miss Zimmer. Interesado ako sa iyo, pero ang pagyakap ay isang kagandahang asal lang. Sobrang iniisip mo lang." Mabilis na nagpalit ng paksa si Mandy. Isa pang bagay, nakumpirma natin ang isang bagay matapos makipag-ugnayan sa pamilya. Mayroon sila sa gusto natin. Pero, hindi madali kung gusto nating kunin ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Napakunot ang noo ni Colby Thompson. Iyon lang ang kailangan nating malaman. At least hindi natin nasayang ang ating oras na pumunta rito. Bihira na magtulungan ng 10 pinakamayamang pamilya. Masama kung aalis tayo ng walang dala, di ba? Nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon sina Mandy Zimmer at Rhodes Wright. Malungkot din ang mga tao sa likod nila. Halos sabay-sabay, narinig ang tunog ng mga makina ng sasakyan bago nagparada ang ilang maitim na berdeng Toyota Prados. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan bago lumabas si Conrad Surrey na may malaking grupo sa likod niya. "Hoy, lahat," sabi niya nang nakangiti. "Sinampal ko ang ilang inspector dahil hindi sila tumigil sa pag-iingay habang nag-aayos ako ng mga papeles. Nasayang ang oras ko dahil doon. Pasensya na, kung hindi dahil sa mga dokumento ni Young Master Rhodes, hindi sana ako nakalabas dito. Talagang maaasahan ang taong ito. Well, hindi ba espesyal ang Outskirts? Isang larangan ng digmaan mula pa noong sinaunang panahon. Matagal na mula nang makita ang digmaan sa lugar na ito, pero maraming makasaysayang lugar ang nasa paligid. Kung may interesado sa inyo, ililibot ko kayo." Nagpakita ng matinding paghamak ang grupo. Lahat sila ay mga taong may karanasan na nakapunta sa mga lugar na higit pa sa isang ordinaryong tao. Walang dahilan para mag-alala sila tungkol sa Outskirts. Medyo nagalit din si Colby nang marinig ang kanyang mga komento. "Ngayong narito ka na, tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Kumusta naman ang bagay na gusto naming marinig?" Ngumiti si Conrad. "Siyempre, sinuri ko na iyon. Mayroon din akong ebidensya na sumusuporta dito. May 3 kwintas ang pamilya Surrey. Pero narito ang tanong. Desperado na sila ngayon. Nagpasya silang e-donate ang mga kwintas sa Aner Temple matapos kung bantaan sila. Sino ang nakakaalam kung baliw ang Aner Temple? Tinanggap nila ito at kumuha pa ng 10-18 brazen para protektahan ang pamilya Surrey habang dinadala nila ang mga kwintas. Sa anumang kaso, mahirap kumilos ngayon. Sinuri ko rin ang sitwasyon sa istasyon ng pulisya. May isang pagkakataon lang kung saan magiging pinakamabuti para sa atin. Kinabukasan, maaga sa umaga. Ang araw na dadalhin ng pamilya Surrey ang 3 kwintas. Ibinigay ni Conrad ang isang tumpok ng mga dokumento na may mapagmahal na tingin. Nagpakita siya ng mapaglarong tingin nang ibaba niya ang kanyang ulo. Hinihintay niyang atakehin ang mga tao sa sandaling mawala ang kanilang pag-iingat. Pagkatapos ng lahat, mahirap sabihin kung sino ang makikinabang.
Binasa ni na Colby at ng iba pa ang mga dokumento bago nagpakita ng malalim na tingin. Walang nakakaalam kung ano ang nasa isip nila. Pagkatapos ng ilang sandali, itinaas ni Colby ang kanyang ulo bago nagsalita. Bisita kami, Conrad. Ano ang plano para ngayong gabi? Natigilan si Conrad bago ngumiti. Kung gusto ninyo, babayaran ko ang lahat sa Gangnam Outskirts. Mag-inom tayo hanggang sa mawalan tayo ng malay. Kabanata 5800. Hanggang sa mawalan tayo ng malay, sabi ni Mandy Zimmer habang malamig na nakatingin. Matapos magpalakad-lakad sa mundo ng negosyo, hindi na siya ang dating walang muwang na dalaga na walang alam. Alam niyang may masamang balak ang mga lalaki. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang umalis. May kikitain ako ngayong gabi. Siyempre, magkikita tayo bukas. Hindi gaanong nag-isip si Colby Thompson tungkol sa sitwasyon. Matapos magkatinginan ng sandali kay Rhodes Wright, umalis siya kasama sina Conrad Surrey at ang iba pa. 2 tao lang ang naiwan. Sumulyap si Mandy kay Rhodes, na nakatayo sa tabi niya. Hindi ka sasama sa kanila para mag-relax. Ayos lang ako. Itinulak ni Rhodes ang kanyang salamin na may gintong frame. Gusto ko ang tahimik na lugar. Ang isang eksena na tulad nito ay hindi bagay sa akin. Kung wala kang gagawin, bakit hindi tayo magkape? Sumulyap si Rhodes sa Starbucks sa gilid ng pangunahing bulwagan. Tumingin si Mandy sa kanyang relo. Siyempre, pero makikipagkita ako sa 2 tao mamaya. Ang isa sa kanila ay si Julie Augustus, ang maiden ng Cronan Temple. Ang isa naman ay si Harvey York, ang lalaking nakasalubong natin sa tirahan ng pamilya Higgs kanina lang. Natigilan si Rhodes bago lumiit ang kanyang mga mata. 10:00 ng gabi, sa Mandrake Residence. Bumaba si Harvey sa upuan ng pasahero bago tumingin sa gusali sa harap niya na may nakakatakot na ekspresyon. Naging tulala siya. Hindi niya inaasahan na hihilingin sa kanya ni Mandy na pumunta rito. Batay sa sinabi niya, makikipagkita rin siya sa isang mas mahalagang bisita dito. Sa madaling salita, si Harvey ay isang dumadaan lang sa kanya. Sa puntong ito, alam niyang pinaglalaroan lang siya. Matapos sundin ang address na ibinigay ni Mandy, nakarating siya sa isang vegetarian restaurant sa gilid ng gusali. Isang magandang babae na nakasuot ng suit ang naghihintay na sa pasukan. Sandaling tinitigan ng babae si Harvey bago napakunot ang noo. Ikaw ba si Harvey? Tumanggo ng bahagya si Harvey. Tama, ngumiti ang babae. Akala ko ikaw ay isang kilalang tao para hintayin ni Miss Zimmer. Pero, nag-click ang dila ng babae. Masyadong casual ang damit ni Harvey. Inakala niyang siya ay driver o bodyguard ni Mandy. Para sa kanya, ang kanyang imahe ay hindi presentable. Sumunod ka sa akin. Matapos magpakita ng nakakatakot na tingin, humarap ang babae bago naglakad papasok sa restaurant. Sumunod si Harvey. Wala na siyang pakialam na ipaliwanag ang kanyang pagkakakilanlan sa kanya. Napagtanto niyang ibang lugar na ito nang makapasok siya. Kumpara sa Mandrake Residence, ang lugar na ito ay magarang pinalamutian, angkop para sa isang sekta. Ang mga dekorasyon sa mga dingding ay karamihan ay gawa sa purong ginto. Ang isang sulyap lang ay magpapasigaw sa sinuman. Pagkatapos ng lahat, ang pagbebenta lang ng mga dekorasyon ay maaaring magpaligaya sa isang ordinaryong tao sa buong buhay niya. Naglakad ang babae sa isang mahabang pasilyo bago sa wakas dinala si Harvey sa isang silid. Naging malinaw ang paningin ni Harvey nang bumukas ang pinto. Ilang magagandang babae ang nagtipon sa loob habang masayang nagkukwentuhan.